Okay. Nakahati po yan sa 4 na quarter. Kasi yung for the wool carcass, ang bigat kasi ng timbang na wool carcass ng prime is sa 300 to 400 kilos. Then hinahati siya sa 4 quarter, kaya equivalent ang per quarter natin, for the hind quarter, yun siya yung pinakamabigat, nag-average siya ng mga 80 to 90 kilos. Then yung isang quarter natin, mamaya iakyat, yung siguro mga nasa 60 to 70 kilos. Okay? Yung unang tinatanggal nila is yung kamto. Yung kamto is ginagamit yun sa pagluluto, usually ginagamit yun sa mga nagpapares. Kamto. Minsan yung nagkakare-kare, yan ginagamit din yan. Then, yung kinukuha nila yung short ribs. Okay? Yung short ribs natin, ito yung part ng short ribs. Then, yung kabilang side niya, yung kabilang side, dyan nanggagaling yung ating ano ba yan? Primary okay, yung short ribs yun sa right side, yung sa left side natin, kaya sinatawag natin na prime rib. Usually yung prime rib, pag tinitipon yan, doon ang gagaling ang rib eye. Yes. Kasi ito yung mas may marbling na part. Okay? Yan. Usually ito, ang ginagawa ng stores minsan, pag kinakapos sila dun sa T-bone, pwede din nilang gamitin ng T-bone. Then the other side, kung mapansinin mo, ito yung may tenderloin natin, dyan kinukuha yung mga porterhouse. Pag tinanggal yung tenderloin, lumalabas na siya as T-bone. Yan, tinatawag natin yung beef loin. Pero itong side na to, ang pinaka-basic talaga tinatawag dito is prime rib. Pero some stores, ginagamit nila, pag kinakapos sila sa T-bone, dyan na rin sila kumukuha. Okay? Ito yung isang part natin, ito yung 4 quarter natin. Or Mas makapag sabit ba muna Wait baka lang. lumubog to dito? Or that's Papasabay mo na na ako. Mas kilala ito sa tawag natin na, kung mapansin mo, costillas. Pastillas, yes. Okay. The other side, ang tawag ito is pierna. Pero sa English word, ang tawag nila dyan, 4 quarter, then ito, 9 quarter. Yung nakikita nyo po na dalawang part na yan, half lang po ng beef carcass yan. In short, may dalawa pa tayo ganyan para makabuka ng isang bull carcass. Yes. Ito kaya, pansinin nyo, sinasabit natin sa tendon part, yan kasi yung bigas na part. Needed. Sige. Okay. Short ribs. Ginagawa natin ito sa short ribs. Ito yung pinapasok natin sa short ribs. Minsan naman, nilalagay natin yan sa mga kaldereta. Yung slice natin yan. Okay? Cut mo na. Tapos yung cut is across the bone. Yung proper na pag-cut ng short ribs is across dapat sa ribs. Para makita natin yung in between ribs at saka yung mga laman, para pag sa display natin, mas maganda siya tingnan. Hindi siya per ribs in display. Across the ribs ko siya ang cutting natin. Okay. Doon sa hind quarter, ito tenderloin ito. Ito yung may iwan na buntot siya ng tenderloin. Kasi for the whole tenderloin, dapat mula dyan hanggang doon sa short leg kanina. Baliktad yung pag-ano niya, dapat hindi siya Okay. hindi siya kita. Ito, yung short leg. Short leg. May tenderloin. Isang kabila. May skill sila. Yun. Ayan, paano? Ito. Okay. Ito po yung tenderloin niya. Yung kaputol niya po, yun nandun sa kabila. Gagawa kasi tayo ng porterhouse, kaya hindi natin kailangan tanggalin yung tenderloin doon sa short leg. Okay, sige. Ganyan po dapat ang proper na pagsabit ng costillas. Para pag dilipo natin siya mamaya, mas mabilis siyang kunin yung shoulder blade niya doon sa short ribs na naka-attach. Okay. Tapusin muna natin yung hind quarter. Okay. Una-una, tinatanggal natin yung pelvic bone niya. Tinatanggal natin sa bone marrow. Yung pelvic bone, nilalagyan natin ng laman para napapasok pa rin natin sa caldereta cut.
Pag walang laman yung pelvic bone, hindi papasok na natin sa mga big bones. Ito yung pinakamalambot na part ng beef, bukod dun sa tenderloin, yung sirloin part. Diyan siya makikita, sirloin part. Lahat ng mga round steak natin, lahat ng mga steak cuts natin, makikita natin sa hindquarter. This is a top round. Usually, ang top round ginagamit natin dun sa mga sirloin steak, breakfast steak. Yan. Ang kinagandahan sa baka, ang pagtatastas niya by layer. Then kapag nag-slice ka naman sa per part, dapat across the grain. Para mas By malambot layer yung lang ano. yan. Kasi yung baka. pag hindi by layer yan, Yung tinanggal natin, yun yung top round. Yung mga Tapos rounds kasi. the other side naman, ito yung Ayan, tinatawag by- natin na by bottom layers. round or eye round. Eye round. Okay. Yung gumagawa ng mga mechado roll, dito nila kinukuha sa eye round. Yung binibilog nila, nilalagyan nila ng pan sa gitna. Mabenta pagdating ng mga December kasi gumagawa sila ng mechado roll. Yung buong part na yan, yung tinatawag natin na bottom round. Pero dalawa yun sa bottom round. Lagay mo dito. Palagay ako dito. Ito, pag yung part na ito is bottom round, then kapag tinanggal mo lang ito yung tinatawag nilang eye round. Yung bilog na mahaba na yan, yan yung ginagawa nila na kinakat ng maliliit, tapos ni-roll. Then the other side, ito naman yung ginagawa nilang roast beef. The bottom round. Sige po. Okay. Sige. Yes, sa morcon. Next, itong rounds na ulit na pinakamalapit sa bone marrow, ang tawag nila dito is beef knuckles. Kung pansinin nyo, may mga important tayo ng mga item ng beef knuckles kasi napaka-limit lang po ng mga round steak na nakukuha natin dito. Kaya marami tayong mga important items na mga round steak, beef knuckles, tapos mga shoulder, kasi nahihirapan tayo dun sa mga item na mga fast moving natin, mga breakfast steak, sirloin steak, kaya naghahalo tayo ng mga important. Kasi napaka-limit lang po yung item na makukuha natin dito sa round steak. Okay. Ito naman po yung pinakamalaking muscle natin na kuha sa beef. Ang tawag natin dyan is kenji. Sa ibang ang tawag naman nila dyan is shin. Okay. Ito yung ginagawa nilang, ito yung part ng baka na yung mga ugat, makikita mo na siya, lalo na gumagamit ka ng mga, yan, ito po. Kung pansinin nyo, yan. Ito yung gumagawa minsan ng mga nagmamechado na nagkakaldereta na gusto nila mas may yummy silang, may gaming silang nakakagat-kagat. Ito yan. Yes. Malited. Yes ma'am. Iba po yung kalitiran ma'am. Yung kalitiran po, Doon sa kabila makukuha. dito po nakikita yan sa shoulder. Dalawa po yung makukuha natin na shin dito or kg. Meron tayo sa hindquarter, meron din tayo dito sa forequarter. Okay. Sige. Ito ay i-separate na natin yung pang roast beef natin at saka yung pang morcon. Oops. Okay. Papakita sa atin ni June kung paano ginagawa yung morcon slice using na eye round na gamit natin na item. Ini-slice sa gitna, then iti-slice yan pahaba hanggang palapad, then ni-roll natin. Sa iba dyan, nag-insert sila ng fat sa loob para mas malasa. Parang di-fry. Yes. Okay? Habang ginagawa ni June Morcon, ito po, i-slice na natin yung forequarter natin. Itong part na unang kinukuha niya, yan ang tinatawag na shoulder. Then, the shank. Itong shank na makikita, dalawa rin yung shank na makikita natin. Yung kanina, hind shank, ito naman yung fore shank. Na usually, mas makapal ang laman na makikita natin dun sa hind shank compare sa fore shank. Kaya pansin nyo kung bakit minsan yung shank, makikita nyo mas malaki yung buto, meron mas maliit. Pag maliliit yung buto na nakikita nyo na sa loob, yun yung gagaling sa hindquarter. Ito yung forequarter natin. Okay. Ito na po yung sa roast beef natin.
Yan binibilog nila po. Some stores, tinatalian nila yan. Para at least magiging magandang presentable, morto na siya. Okay. Next, yung nakikita nyo rin sa may banso, ito yung galing sa hindquarter natin. This is the kneecap, kung tawagin nila. The other side, actually bone marrow ang tawag nila sa some stores, bone marrow. Pero ito nagiging kneecap na rin hanggang dito, kneecap. Ang shank lang na binibenta natin, in between lang, yung makikita natin. Slice mo. Ito naman po, ito yung bone marrow natin. Mas preferred po natin ang siyang i-frozen bago siya i-cut. Kasi pag mas frozen, mas maganda yung presentation natin. Hindi durog yung item, hindi durog yung meat. Ito kasi, durog yung meat. Pansinin nyo, pakita mo. Yung marrow ng galing sa siyang, mas maliit. Umiiwalay siya. Compared dun sa horse shank, mas malaki yung buto. Okay. Okay. Next, yung nakuha natin dun sa costillas natin, ito yung pot roast. Ito yung sinasabi nyo kanina ma'am na kalitiran. Okay? Itong pot roast na to, pag tawag yan, kabubuan ng pot roast. Pero pag individual mo naman yan, by layer naman, makukuha na naman natin dyan yung tinatawag nilang kalitiran at saka kabilugan. Yan. Pero for the whole roast na yan, tawag nila is pot roast. Some stores na kinukulang sila sa roast beef na galing dito sa pierna, may nakukuha rin sila galing sa costillas, dito po sila kumukuha sa pot roast. Ito, pwede rin siyang gamitin pang breakfast steak, kasi ito yung malambot na part dun sa costillas. Pag kinakapos sila ng stocks na galing sa hindquarter. Okay. Then, yung next na tinatanggal nga is yung neck bone. Okay. Kung may matigas na part sa baka, ito po yung pinakamatigas na part, yung neck bone. Kasi ito po yung madalas talaga na kumikilo sa baka, yung leg. The more na mas maraming movement, matigas po yung ang baka. Ang pagluluto lang talaga nito is ginagamit lang dapat ito ang neck bone sa pag-stew, nilaga. Hanggang doon na siya. Pwede siyang gamitin caldereta, pwede rin. Sa beef naman yung proper na pagtatastas dito is by layer lang siya. Baka Hindi sabay-sabay. katulad ng baboy na by bones, itong baka by layer. Okay. Sa costillas, makikita natin, or 4/4, itong side na ito, tinatawag nila ng brisket. Then, meron din tayong short ribs dyan. Okay. Brisket muna, patanggal ko. Okay. Yung brisket natin, ang pinapasukan na items for the second, ano na siya, meron dyan tayo kumukuha ng brisket, then yung mga beef cubes natin. Pag maganda yung laman na halos walang pas, pinapasok natin sa mechado. Then, ano pang brisket? Record talaga. Sa baka naman, kadagdagan sa baka is mas malambot siya lutuin kapag across the grain yung cut natin. Yan, sample ng brisket. Kung pansinin niyo yung brisket natin, yung parts niya, laging nasa gilid. Okay, itong part na sa kabilang side ng brisket na kinuha natin ng short ribs, dito pumapasok yung item natin na chop, beef chop. Sa iba naman term, ang tawag nila dito is katera. I-slice mo. Then pwede rin siyang ipasok pag halimbawa naubusan tayo ng kaldereta, pwede rin siyang kumuha dyan. Kasi meron niyang bones at saka laman.
Yan po yung beef chuck natin. Bone-in beef chuck. Pag tinanggal mo yung buto, minsan may item code na makita sa iba, boneless chuck. Tapos ang ginagawa natin, dahil limited lang din yan, mayroon tayong mga boneless beef item na boneless chuck. Yan. Some of items dito, meron din tayong mga imported na boneless shin, yun yung kimchi, boneless brisket, ano pa ba yung mga boneless beef natin? Boneless shoulder. Yan. Naghahalo tayo ng mga imported items natin kasi sa halos 400 kilos na carcass, yung laman lang halos dyan is nasa ano lang, nasa 120 kilos lang. Napaka-konti. Kaya kailangan naghahalo tayo ng mga imported items. Like paggiling sa baka, kulang na nga yung laman natin, kaya talaga naghahalo tayo ng mga beef trimmings para doon sa ground beef natin. Then for the, yan, ito yung mga trimmings natin, hinahalo na natin doon sa imported items natin, beef trimmings. Then, yung meron tayong mga ox-thigh, oxtail, yung oxtail kasi local, then yung ox-thigh natin imported, as we have ox-tongue din. Yes? Okay. Yes po. May mga question po?